Hello po sa inyong lahat. Hello po, isang magandang umaga po. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay atrisi ng June, June 13, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:46 ng umaga. Thursday, Huwebes po at medyo makulimlim, madilim pa parang uulan. Kahapon ay Independence Day dyan sa Pilipinas. Kaya hindi ko i-discuss itong ano ba yung liberty o ano ba yung freedom o ano ba yung independence na sinasabi natin. Marami rin akong napakinggan ng mga vloggers, tinalakay yan pero magkakaiba din sila ng mga pananaw o mga kuro-kuro at hindi malinaw o hindi malinaw. Kaya ito ay ayaw kong palampasin na matapos itong week na ito na hindi ko ma-discuss ito. Itong sa Biblia kasi ay iba po ang freedom na sinasabi. Hindi po sa politika, hindi po sa gobyerno o sa kaharian o yung makalupa na gobyerno. Hindi po ganun ang nasa Biblia. At yan po ang tatalakayin ko. At kuwan po ito. Maliwanag na maliwanag. Opo. Alam nyo mga kababayan, mga minamahal, mayroon po ako dito na ka-eskwela ko nung high school at saka elementary na pastor dito sa California. Kung minsan pinupuntahan ko siya Opo. Alam niya na born again ako. At yung nung isang araw ay yung Independence Day ay tinalakay din niya ito. Independence Day po ng Amerika. July 4 ata yun Nakinig ako sa message niya. Ito rin ang verse na ginamit niya Ito, yung it is for freedom that Jesus Christ set us free. Pastor po yan Ngayon ay ako alam ko naman yan Pero nung bandang huli, iba na ang tinatalakay niya Kaya nga ako, kahit na nag-aral siya kasi sa kwan yun sa Bible School, 4 years po, pinaaral po siya ng aywan ko kung Baptist noon. Kasi yung bahay nila noon sa probinsya, kalapit noon ay simbahan at saka pastor yung nung Baptist. Pinaaral ata siya. At ngayon ay nagpapastor siya dito sa California. Kung minsan ay dinadalaw ko siya. Yun ang topic niya. Napakaganda. It is for freedom that Jesus Christ set us free. Yun ang umpisa niya. Pero nung bandang huli ay nawalan ako ng gana kasi iba kasi ang dinadaanan ko Pag yan ang main verse ko, iba ang tatalakayin ko. Humiwalay siya At yan po ang i-discuss ko dito So please bear with me o pagtiyagaan nyo yung explanation ko. Maikli lang po ito. Pero bago ang lahat ay
nais ko muna na pasalamatan yung mga subscriber natin o nag-like o nag-share o kung ano man yan, ano. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, si Al Olalia ng Bacolod, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Si Librager Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Sculpture ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querti Q, Jonah M. Reynaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Mirchor Trentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Helmihenil Dugardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda natin na ating suportahan at panoorin palagi. Si Josalan pala kanina, tinanong niya ako, ay sinagutan ko na rin kung ano daw ang masasabi ko dun sa mga vloggers na sumusuporta kay Marcos. Ay ako nasa process pa ako nang ina-analyze ko sila pero ang nakikita ko po sa kanila, yung iba dyan ay lumipat lang sila at napapansin ko parang bayaran po sila. Yun ang sagot ko doon sa comments niya, parang bayaran. Pero okay na rin kako basta totoo yung sinasabi nila. Maka Marcos na sila ngayon, ay parang napapansin ko kako na kasama sila sa payroll. Yun po, yun ang napapansin ko. Pero ayaw ko pang mag-comments ngayon kasi nga ay under observation ko pa rin po Pero may mas mahalaga ngayon na balita, yung kinonfirm na ng Philippine National Police na may plot talaga na i-ouster si Marcos. Kaya mag-ingat po tayo. Noon pa sinasabi ko na yan na ang natatakot ako yung kasama na yung mga Chinese Malaysia dito o mga pakawala ng China. Iyan ang hindi kakayanin po ng PNP natin o ng military. Hindi kakayanin yan. Pero palagay ko ang tao ay pupunta kay Marcos. Yun naman ang hindi nila kakayanin. Opo. Nakakatakot po yan. Nakakatakot yan kasi nga hindi natin kilala sila Baka ang balita noon po may kuwan na po may
may 3 million na ang mga dito mga China, spy ng China na nakapasok na dito ay saglit lang yan. Ilan ang PNP? O wala pa atang 200,000 sila. Ilan ang EEP? Wala pang 200,000. Ay saglit lang yan. O, yun po ang gusto kong i-discuss siguro bukas. Sa ngayon ay ito na lang muna. It is for freedom that Jesus Christ set us free. Ituloy ko lang si Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantos, Divina Apostol, CG Picchay, Kapian ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonell. Kanina po, napakinggan ko doon kay Attorney Enzo Recto dinidiscuss niya Pinagtiyagaan ko yung kwan niya kanina, paggising ko kaninang umaga, na kinonfirm na ng spokesman ng Philippine National Police, yung Austerplatte. At may kasama nga na mga suportado ng mga Chinese Malaysia na naandito na sa Pilipinas. Ayan po O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic. It is for freedom that Jesus Christ set us free. Freedom or liberty or independence. New International Version po, Galatians chapter 5 verse 1. Yan po it is for freedom that Jesus Christ has set us free. Stand firm therefore, and do not let yourselves be entangled again by the yoke of slavery. Ayan po ang nakasulat. Stand firm, ang ibig sabihin ay tumatag ka. Hindi ba? Maging matatag ka. At saka then, do not let yourselves be burdened again o entangled again to the yoke of slavery. Ay ano ba yung slavery? Slavery po ng kasalanan. Ayan po. Ang pinag-usapan po natin dito ngayon ay freedom. Ang Biblia po, hindi po nagtuturo ng freedom sa gobyerno o sa hindi po tinuturo yan. Ang tinuturo po ng Biblia ay yung freedom natin from the slavery of sin. Ayan po. Tinanong kasi si Jesus Christ ng mga tao noon o ng mga Parisyo noon. At ang mga Parisyo po ay attorney of the attorney po yan. How come you will set us free? Ang sabi po nila, we were never been in bondage to anyone. How come you will set us free? Kasi ang sabi po niya, I came to set the captive free. Ay simpre, ay abogado naman kasi ang magtatanong how come you will set us free? We were never been in bondage to anyone. Although na nung panahon na yan, nung tinatanong siya, they are under the Roman occupation. Slave po sila ng mga Romans. May hari sila, pero symbolic lang po para tagapamayapa lang. May mga Parisyo sila, pero hinahayaan lang. Hinahayaan lang yan, yung mga leaders ng religious group. Hinahayaan lang yan. Basta magbayad kayo ng buwis, sabi ng ng Romano. Basta sumunod lang kayo sa amin, okay lang yan. Ganun po. Pero ang sabi nila, we were never been in bondage. Ay samantalang hindi na nga nila naipatayo yung kaharian nila Ang layo na ni David, 1,000 years na po yun nung sila ay namamayagpag na superpower kay Solomon at saka kay Haring David. Ayan po. Ayun ang sagot po ni Jesus Christ na man commits sin
because man is a slave of sin. Ayan po. Kaya nga ay slave po ang tao ng kasalanan. Opo. At dapat yun po ang maintindihan po ng mga tao. Opo. Pero ang pagkaintindi kasi ng tao kasi ay siya ang magaling yun po. Ano po ang sinabi ni Duterte noon? Tatapusin niya in 6 months yung problema sa droga. Ang iniisip niya noon siya ang magaling ay hindi po ganun ang tao. Ang tao po ay slave of sin. At maliban na kung ikaw ay malaman mo lang yan, maliban na kung ikaw ay sumang-ayon dyan, maliban na ikaw ay talagang magbalik loob sa Panginoon at humingi ng tawad at hilingin na tulungan ka niya, ay hindi ka magaling. Opo, wala kang kwintad tao. Ayan po ang sinasabi ko na. Kaya nung narinig ko po yun kay Duterte at sinugindahan pa ni Bato, ay evil ito kako. Evil. Yung magsasalita ng ganun, kayabangan po yun At ang kayabangan po ay wala pong puwang sa langit. Opo, yan pa nakasulat. Walang puwang. Kaya nga si Lucifer ay pinalayas Kasi gusto niya maging ganun sa Diyos. Maging kapantay ang Diyos, sambahin din siya. Yun po ang kagustuhan ni Lucifer. Na yan din ang naipamana ni Lucifer sa mga tao. Ayan po. Na gusto ng tao ay siya ang magaling. Tatapusin nga daw nila ang problema sa korupsyon within 1 year o 6 months Paano yan? Hindi ba? Si Jesus Christ po, sinabi na niya, without me, sabi niya, you can do nothing. Yun po ang sinabi niya. At hindi po nagsinungaling si Jesus Christ. Noon hindi ko maintindihan yan. Pero ngayon, sa nakita ko na, ay totoo talaga. Without me, sabi niya, you can do nothing, sabi niya. Of course, you can do something. Katulad yan, pagpatay ng 30,000, ipapatay sa mga pulis yan. Pwede yan. Kasi nga, walang merit po yan sa Diyos Magangako ka na aayusin mo ang gobyerno. Wala pong merit yan sa Diyos, wala. Ang sinasabi po ni Jesus Christ, yung paggawa ng mabuti sa standard po ng Diyos. Kung minsan, okay, namimigay ng ayuda, namimigay ng tulong, pero may kahalo po na hypocrisy. May trumpita po hindi ba? Katulad yan si Bongo, hindi ba? O Malasakit Center, hindi ba? Pero mayroon siyang gusto Yung po ang sinasabi ko. Gusto niya makuha yung simpatya ng tao na siya ay mabait kasi nga Malasakit Center Hindi ba? Pero ay hindi natin alam kung hanggang gaano kalaki ang korupsyon na nagagawa ng mga kasamahan niyang Chinese operators, hindi ba? Ganun lang po yan. Ang akala nila ay sila ang magaling. Ayan po ang tao. Ito, John 8, verse, itataas ko lang po John 8, verse 36. So, if the Son sets you free, you are free indeed. Or you will be free indeed. Ayan po. Yan po ang nakasulat. If the Son sets you free, you are free indeed. Saan? Doon nga sa slavery of sin. Ayan po ang nakasulat. Hindi ba? Palalayain ka ni Kristo sa clutch o sa grips ng sin o ng slavery of sin.
Hindi nyo ba napansin kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ang susunod na gagawin mo, magsisinungaling ka na? Ayan, ay kasi nga ganun you are a slave of sin. Katulad ni Kibuloy, hindi ba? Example natin, si Kibuloy po, nanggahasa siya. Ay kasalanan po yan. O anong ginagawa niya ngayon? Nagtatago. O, nagtatago at humihiling pa siya ng mga kondisyonis, pre-kondisyonis. Hindi ba? 17 kondisyonis. Hindi ba? Ang sinasabi ni Kibuloy bago siya haharap sa Senado noon. Pero alam ko hindi haharap yan Hindi haharap yan. Kasi nga, slave po siya ng sin Oh, hindi haharap yan. Oh, at sinabi pa niya, sinabi ko na rin kahapon, if you fail to do this, sabi niya kay kay Ontiveros, ano yon? Yung mga kondisyonis niya, kung hindi raw naisagawa ni Ontiveros, if you fail to do this, bigyan siya ng security, bigyan siya ng eloprano, bigyan siya ng yung garantiya na hindi siya ipapahuli sa Amerikano. Ay bakit wala namang ganong kapangyarihan ang Senado? Kung gusto kang hulihin po ng Amerikano, i-ooperate ka niyan. Ganon sa nangyari po kay Abu Sabaya. Si Abu Sabaya hindi mahuli ng pulis, hindi mahuli ng military. Anong ginawa po ng Special Forces, yung Navy SEAL ng US Navy, hindi ba? Inoperate siya. Nahuli siya. Hindi ba? May nagsasabi na buhay daw Kinuha nila ng buhay at dinala sa sa Amerika, dito sa Amerika at tinurture na yan. May nagsasabi naman na kasi hindi nakita ang bangkay po Ang sabi ng mga US forces, kinain na raw ng pating. Ay pag inoperate ka po ng Amerika, mahuhuli ka. Kasi yung bag ata, yung duffel bag yung bag na dinadala niya parati, narinig ko lang naman. Pero totoo siguro kasi ang nagsasabi AFP, Armed Forces of the Philippines, nilagyan daw ng palara. Yung palara na yan o gadget na yan, nakikita nila sa itaas. Nakikita nila kung saan pumupunta si Abu Sabaya. Makikita nila yung palara. Para maintindihan lang natin. Aywan ko lang kung palara yan o ano. Nakikita nila. Parang kumikislap. Electronic gadget siguro o transponder o ano yan. Basta ganon. Kaya kahit na sumakay siya ng bangka, huli siya. Nakikita siya Ganon po yan. Ay dito nga sa Amerika yung palang pala po yung pagbilag ng traffic, ang tinitignan lang nila cellphone Alam nila kung heavy traffic, kung sa kalsada marami ng cellphone. Ayan po. Hindi pala binibilang yung kotse. Kung marami ng cellphone sa kalsada, heavy traffic, sabi nila. At makikita mo yan sa Google, nagiging pula. Ayan po. Kaya nga ito si Kibuloy, gumagamit ba yan ng cellphone? Gumagamit ba siya? Ay, saglit lang po yan. Kung US Special Forces ang magtrabaho dyan. Saglit lang po yan. Kaya nga lang, baka hindi na sila trabahuhin ng US Forces kasi nga ay makukuha, yung asset niya dito ay pinabayaan na niya ata sinarado, tapos prenis, ay baka i-sequester na yan Ibibigay po doon sa mga tao na nagreklamo. Ganun po dito. Pag may kaso ka, ang unang hihilingin ng abogado, yung abogado ng
mayroon ako kasi kilala dito nakasagasa siya Oh, ang unang hiniling ng abogado ikwan yung asset niya, i-freeze yung bahay niya. Oh, wala siyang magawa kasi daw baka takbuhan niya. Oh. Ganun po, nakasagasa lang siya na hindi pa nga niya kasalanan Opo, nagpasagasa yung tao. Kaya ayaw niyang bayaran. Ay uso na po dito yan Pag wala na talagang wala na pong kwan ang tao dito, wala nang makain, ganun po Ayan po kaya nga ang sabi po dito sa John 8:36, so, if the Son sets you free, pag pinalaya ka ni Kristo, you are free indeed. Ayan po ang tunay na independence o freedom o liberty na masasabi natin. Ay nakikinig po ako ng mga kwan po ng mga, sino ba yun napakinggan ko? Si Toto Kausing. Ay kung saan pumupunta yung topic niya Opo, ang dami. Ay talaga po ganun Kasi ang haka po ng tao ay samot-sari po yan Romans 8:15. For you did not receive a spirit of slavery that returns you to fear, but you received the spirit of sonship, by whom we cry out, Abba, Father. Ayan po nakasulat sa Romans 8:15. For you did not receive the spirit of slavery, or sa iba kasi spirit of stupor, sabi nila, that returns you to fear. Hindi ka na natatakot. But you receive the spirit of sonship, by whom or because of this we can cry out, Our Father, o Abba, Father. Ayun po ang sinabi ni Paul. Hindi ba? Binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kasi nga sa pamamagitan ng adoption, ayan po ang nangyayari kung nabuborn again ang tao. Hindi po appointed. Mali yang appointed Sa Biblia, wala kasing ganyan appointed. San wala Imbento lang yan o pinagsama-sama ni Kibuloy yung mga salita. Today I have appointed you. Si Jesus Christ. Today I have appointed you. Ay yun ang kanya. Yun ang ginagamit niya para sa kanya. Inappoint daw siya ng Diyos. Ayun. Kalukuhan nga yan Hindi ba? Dito po sa mga tao na nabuborn again, isa po sa description kung papaano yan ay nagiging anak po tayo ng Diyos dahil sa adoption. Dahil kay Kristo. Ayan po. Naging brother natin si Jesus Christ. Kaya nagiging anak na rin tayo. Pag tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Pero kung hindi ka sasampalataya, ay wala Hanggang diyan ka lang, hindi ba? Hindi ka kasama doon sa sonship. Ayan po, para maintindihan po natin. Kaya nga, ang topic ko ngayon ay, it is for freedom that Jesus Christ has set us free. Ayan po ang katotohanan dyan. Yang gobyerno kasi, wala. Iba-iba kasi ang ang definition po iba-iba at wala pa talagang yan. Walang hanggang ngayon, lumalakad pa ang definition yan. Kung ano yung sinasabi natin na yung freedom. Siguro ang isa dyan ay kung ikaw ay malaya ka, kung kaya mong suportahan ang sarili mo. Sarili mong gobyerno o sarili mong pagkatao, kung kaya mong suportahan,
ayan, pwede siguro. Pero malayong discussion po yan. O sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at sa ating pong pakikinig po, ano, ay ako ay nananalangin sa Panginoon na sana ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Opo, yan po ang panalangin ko, at yan po ang ang aim ko, kaya ako nagtsatsaga na mag-vlog dito. Opo, yan po ang aking aim, ano. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay salamat po sa inyong pakikinig, ano. Isang magandang umaga po, good morning po, at salamat po sa inyong pakikinig, ano. Salamat po.